Ay patuloy po ang pagdagsa ng mga kababayan natin. Lalo pong tila dumami pa ang dagsa ng tao ngayong hapon, lalo pat maganda ho ang panahon at hindi naman po umulan, bagamat umambon kani-kanina lamang. Dito po sa Manila North, ito pong sa kaliwa ko, ay dito dumadaan ang mismong entrada ng mga tao at maigpit po ang seguridad, gaya po ng nakita natin at naranasan sa mga nakalipas sa taon. Ay mahigpit po sila sa pagbabantay at pagsala sa mga daladalahan ng ating mga kababayan. Yung pong mga nakasanayan na dati na pati mga tubig o yung mga inumin ay inaamoy para hindi makapagpuslit ng alak ay ginagawa pa rin po ngayon. At ito po'y nakikita nyong live kuha dito po sa mismong entrada ng Manila North Cemetery. May mga ilang nakuha na rin po mga patalim o mga gamit na ipinagbabawal at yung iba naman po ay kinakatwiran na gagamitin sa paglilinis. Bagamat talaga pong ipinagbabawal yan, lalo na yung mga ginagamit sa pagsusugal at maaari pong maging sanhi ng kaguluhan pagsapit po ng gabi o kalagitnaan ng paggunita o pag-obserba sa araw ng mga kaluluwa. Sa puntong ito makakausap po natin si Superintendent Ricardo Layog, ang commander po ng Station 5 ng MPD na nakakasakop po dito sa lugar. Magandang hapon po, sir. Magandang gabi po. Apo, Station 3, sorry. Station 3 sir, yung pong pagiging mahigpit nyo rito, kumusta naman po yung response ng mga tao? Dahil mga nakarang taon, parang naintindihan na nila kahit papano eh. So, ngayon ho ba, ganun pa rin? Ganun din po. Kung mapapansin po natin, ngayong taon na ito, kumpara mo po sa mga nakaraang taon, as of 5 p.m. today, 45,000 po ang inabot ng crowd estimate natin. At yung mga dating nakikita po natin, yung mga ipinagbabawal na gamit na pinapasok nila, mapapansin natin na wala na po yung mga alak. Wala tayong nakumpiskang alak ngayon. Pero inaamoy pa rin yung mga inumin. Although meron po tayong nakumpiska yung mga flammable materials, yung ginagamit po nila sa pagpipintura, so hindi po natin pinayagan yung mga thinner dahil maaari po itong maging panimulan ng sunog sa loob ng sementeryo. May nahuli rin po tayo ng mga bladed weapon, umabot po ito ng mga pointed and bladed weapon na 54 pieces. Ito po yung pinanlilinis nila sa mga nicho. So hindi rin po natin pinayagan, although panlinis ito dahil baka maging sanhi din po ng kaguluhan. So may mga playing card tayong nakuha. Baraha, meron po tayong nakuha. At meron din pong around 27 na tao na binigyan po natin ng medical assistance. Karamihan po rito medyo tumaas yung presyon at nagpa-BP po sa ating pong EMS. At saka mas bawal din po, binabawal din yung mga makakalika ng ingay, mga karaoke, radyo, yung makakagambala sa kapwa nila. Kung mapapansin po natin dito, marami po tayong mga paalala na nakikita na po nila kung ano yung mga bawal at sa entrance po natin, sinegregate po natin yung babae at lalaki upang sa ganon, ma-check po natin mabuti yung kanilang mga dalahin. Opo, at bukas po, gaano karaming tao po yung ine-expect nyo rito? Kung ikukumpara po natin sa mga nakaraang taon, sa D-Day po, maabot tayo ng mahigit 1 milyon. Kung kaya po ang ating po mga kapulisan at ating po mga kabaranggayan ay naganda ng mabuti para po sa selebrasyon na ito. Panguling salita po, paalala sa mga pupunta po dito sa Manila North. Opo, sa mga kababayan po natin na makikipagselebra ng All Saints and All Souls Day, sa araw po ng bukas hanggat maaari po magdala na lang po sila, kandila, tubig, yung maaari nilang gamitin. Yung mga pinagbabawal na mga bagay, wag na po silang magdadala noon. Lalo na po yung mga baraha, mga alak, mga thinner na sasabihin ay panlinis ng kanilang mga puntod. Yung po mga bladed weapon, wag na rin po silang magdadala noon dahil makukumpis ka rin po dito sa harapan. Pero pwede nilang kunin? Meron po. Binibigyan po natin sila ng number para sa gano'n, sa pag-uwi po nila, makukuha po nila ulit. Maraming pong salamat si Superintendent Ricardo Layog, ang EPI po ng MPD Station 3.